may bagong... Ito ang bago. Ano daw yan? Pinayagan siya mag-ombudsman? Merong nag-file ng sworn opposition. Pagtutol. Sinumpaang pagtutol laban sa pagnanais ni Justice Secretary Remulla na maging ombudsman. So ito'y sinumpaan pa niya. Sinumpaang Yung salaysay. kanyang pagtutol. Oo. Mabigat ito. Alam mo ba kung ano mga dahilan? Dalawa lang ang binigay na dahilan. Kung bakit siya tumututol Oo. na maging ombudsman Eto. ito si Secretary Remulla. Tinututulan ko na si Secretary Crispin Remulla ng DOJ ay maging mahirang na ombudsman dahil sa dalawang bagay. Okay. Una, failure. Bigo. Kabiguan, oo. To demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncements. Okay. So, ibig sabihin nito, may mga pahayag ang Justice Secretary na hindi nakakaabot sa pamantayan na ng publiko. Nangaayon sa batas. Legal kasi, required legal acumen and adherence to the standards of probity. Base dun sa kanyang mga sinabi. Ano ba yun? Ito, pangalawa. Kalagay din. Ano yun? Affirmation. Ibig sabihin, Pagsang-ayon. On Senator Erwin Tulfos bending the law. Nako! It constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. So yung pag-yes niya, yes sir. Mabigat pala ang implikasyon. Mabigat, oo. Oo nga, no? Kasi sinabi niya, bilang Justice Secretary, kagawaran ng hustisya, katarungan, sometimes, sabi niya, we have to bend the law. Para daw... To please the people. Isn't it right, Mr. Secretary? Yes, sir. Ayun. Yari sa doon. Doon siya ay, nako, mabigat pala talaga, no? Ha? Sige. So, yun ang dalawang mabigat na katwiran. Nung nag-file ng sinumpaang opposition. Parang may batayan, Hindi lang para, may batayan, Wala ka ba itatanong tungkol dyan? Yun ang gusto ko malaman, sino? Sino itong talagang sworn opposition? Sinumpaang pagtutol, Nelson? Sino? Sino yung tumutol na yan? Bigyan mo nga ako ng hula mo, clue. Hula. Malamang yan? Guess who? Mga militanteng grupo yan. Militante. Kasi mga kalaban niya sa yan militanteng congressman. Alam mo, Jen, mula nang sinabi nila yung Bendalo, wala naman ako nakitang militanteng nagsabing mali yan. Bagay ko nga pala, no? Hindi. Parang sinabi nila, tama. Let's bend the law. Lahat naman tayo. Ano yan? Malamang IBP. Integrated Bar of the Philippines. Nagbigay ng pahayag na tutol sila dyan. Hindi yun ang nag-file ng opposition. Ano yan? Siguro ay PhilConsa, yung grupo ng Philippine Constitutional Association. Hindi, parang wala ding imik Hindi ba sila ko imbo? Ewan ko kung tumututol sila. Mga malamang yan, retired judges. Retired Supreme Court judges, may mga ganyan. Nagsalita sila na hindi nga tama yung Bendalo. Di ba, City Hub? Pero ewan ko lang kung... Kasi pwede naman silang sumulat din sa JBC para sabihin din itong pahayag na ito. Pero hindi sila pa yung So wala yung hindi sila umabot sa ganyan? Hindi pa sila yan. Ako, na-intriga ako dyan. Sino yung malakas ang loob na yan para banggain ng Justice Secretary? Justice Secretary. Na sinasabi natin. Sino? Tama ka sa malakas ang loob. Ito po ay tumutugon sa pangalang Rodante. Si Senador Rodante Marcoleta? Ayun, Totoo? Nako. Well, Nelson, hindi ko masisi si Senador Marcoleta sa bagay na yan. Pero kung lilingunin mo ang mga nakalipas na panahon, Nelson, maraming mga pagkakataong sparring partner yan. Yung dalawa na yan sa paglaban para sa paninindigan ng katarungan.
Di ba? Noon sila ay dalawang mababatas pa. Alam mo naman, yung laban nila, kahit na binatikos ng marami, yung ABS-CBN issue. Maraming pinagsabahan. At tayo mismo na saksi. Saksi sa pagkakaibigan ng dalawang yan. Kaya lang, Jen, kapag ikaw ay lumilihis na sa tamang baybayin ng batas, ako man, kahit magkaibigan tayo, hindi kita sasamahan dyan. Bahala ka dyan. Basta ako dito, kung sinasabi ng batas, dito lang tayo. Pero again, ang point ko lang, of all people, of all people, ay si Senador Rodante Marcoleta. Again, sabi ko nga sa inyo, ako personal, saksi ako sa mga pagkakaibigan ng dalawang yan. Pero tama ka rin, hindi ko mo tayo magkaibigan kapag ikaw ay may mga paglabag sa batas, gaya niyan, dapat ay naging maingat si Secretary Boying Rimulya sapagkat siya na po ay kalihim ng kagawar ng hustisya. Eto pa, Jen, ang mabigat dyan. Magiging ombudsman ka eh. Nga pala. Therefore, kung sakaling mapipili. Halimbawa siya. Yung ibig sabihin nito, kung ano ang stand mo ngayon, ayun, lalo na magiging stand mo pag ombudsman ka. Ibig sabihin, kapag ka ngayon nakikita mo, ay hindi, parang mga senador lang ang may kasalanan. parang ito lang ang pwedeng litisin. Pag naging ombudsman ka, yun din ang pananaw mo. Parang na-prejudge mo na eh. Diba? Alam mo, Nelson, kapag may mga katanungan tayo, diba, sabi nga nila, justice opinion, so, may mga opinion, legal opinion, diba, ng Department of Justice, malungkot. Ako bilang isa, nalulungkot ako sa bagay na yan. Nalulungkot din na sa magkaibigan silang dalawa, pero doon sa punto ng katarungan, dapat talaga, manaig pa rin ang katarungan, Nelson. Tama ka. At sinusuportahan ko si Senador Rodante Marcoleta sa bagay na yan. Ako sa tingin ko, baka 10 beses siya pinag-isipang mabuti yan. Di ba? So, sa lahat ng mga abogado at asosasyon, Nelson, ay si Senador Marcoleta naglakas ng loob. At hindi kasi natin alam kung may nag-file pa eh. Kasi hindi naman natin makita. Yung mga opposition. Ito kasi, nakita ko lang ito sa social media. May confirmation na ba? Baka naman... sa mismo account niya. Ganon? Mabigat nga. Nelson, kung yan po ang gagawin. Kasi saka sinumpaan niya yung kanyang pagtutol, sworn affidavit. Yes. Opposition. Mabigat. Ewan ko lamang kung ito ikukonsidera ng BJC, ano tawag doon? JBC. Ako naman, Jen, baka kahit nga hindi yan sumulat sa Judicial and Bar Council, nakita naman nila yan sa mga balita, di ba? Bagay. Nanonood naman sila ng hearing eh. Makikita man nila na tumatango siya dun sa Bendalo eh. Yes sir, nag-yes sir pa, di ba? At yan ay naging malawak at napaka-viral na issue sa social media. Imposibleng hindi nila nalaman yan. Mabuti, hindi niya ginamit yung punto na yung sa Witness Protection Program. Yung sa, retribution ba yun? Palagay ko, mahaba siguro yung... Baka debatable issue yun. Dalawa lang yung binigay niya ritong dahilan. Bukod pa dyan yung sinasabi nila na sila daw yung judicial isa ba yung sa dating authority? Yung pagpapaalis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bagamat yun, ay ang kanyang DOJ Undersecretary ang nagpahayag nun eh. Diba? Sinabi niya, mali ka dyan. Dapat Hindi naman eh. Hindi, tsaka ito kasi public hearing, talagang documented. Nung kanyang pagsang-ayon. Yes. Mabigat nga yung pangyari yan. So, abangan natin. Kasi hanggang ngayon ay wala pang napipili At saka ang marami ngayon ang kumakatok sa pintuan ng ombudsman, Nelson. Gumawa din po sila ng kaukulang aksyon sa problema ng graft and corruption iskandalo na nangyayari sa ating bansa. Ang katwiran lang nila, wala po kasing ombudsman na napipili pa hanggang ngayon. Ayun nga. Di ba? At lalo pa nga, ang sinasabi mismo ni Senadora Amy na kung mapipili si Secretary Boying na ombudsman, baka, Nelson ang habulin lamang at papagtunan ng pansin ay si BP Inday Sara Duterte. Naku po. Well, may mga ganong tsorya. May mga ganong tsorya.
Anyway, sige po. So ano ang ating gagawin ngayon? Gusto mo ba na isang Mabigat pa? bombang pasabog? Mas mabigat pa ba doon sa lindol sana? Talagang earth-shaking pa yan? Mas mabigat ito, Jen. Ano ba yan? Di ba pinag-uusapan natin kahapon yung pananahimik ni Senador Lacson? Di ba? Ngayon naman ay isang nakabibinging, hindi katahimikan. Nakabibinging larawan. Nakakabingi ba yung larawan? Mukhang sumisigaw eh. Larawang hindi mo gusto makita. Hindi, nung una ko nakita ito, sabi ko, nandito, AI generated. Hindi to totoo. Yung pala, totoo. At mismong siya ay nagkumpirma dyan. Ayan, mayroon pa siyang dyan? Pa sinabi na totoo itong larawang ito? Oo. Si Senador Panfilo Lacson kasama ang mag-asawang Diskaya. Oo. Baka naman may paliwanag siya. May paliwanag siya dyan. Nangyari po ito bago ang eleksyon. Before elections pa. Ngayon lang, 2025. Di yan? Isabihin, nagbigay ng kontribusyon sa kanya? Ganun ba ibig sabihin? Wala daw. Wala. Wala ding inoper. Pero teka lang, napansin ko, post din yan? Ni Kiko Barsaga? Yes. Siya ang nagsabi. Siya ang una naglitaw niyan. Ayan, Please investigate the validity of this image. Hindi, pero may CTTO eh. Oo, kasi nga, galing sa iba. Pero siya ang nag-post ng... Gano'n. Oo. Kasi kumbaga may courtesy, courtesy doon sa may-ari ng picture. Original owner. Oo. Ayun. Pero pinaliwanag, saan ba yung paliwanag ni Senador Lacson? Mamaya. Mamaya. Pagutin natin.